So ito na nga po yung cake ng mga toppers na ginawa ko. Dito ko ilalagay yung mga toppers, yung mga design na ginawa ko, ganun. Sa mga hindi nakanood, balikan na lang ninyo yung kasunod na video nito. Bali parang isang video lang ang pagitan ganun. 2 tier nga itong gagawin ko. Bali ang size na napili ni ma'am is 5x5 and 7x5. Yung pinaka-bottom niya is 7x5. Tapos yung top niya is 5x5. Siyempre, ang flavor, moist chocolate cake. Tapos, yung filling na nilagay ko is chocolate ganache. Tapos, bago ko i-cover siya ng frosting na ganyan, nilagyan ko muna siya o binalutan ko muna siya ng chocolate ganache. And sa mga magtatanong naman kung anong frosting ang gamit ko, kung nakikita ninyo yung nasa ibabaw ng aking oven na maliit, yun yung frosting na ginagamit ko. Yan yung gamit ko dyan sa video. Opo, Baker's Delight whipped cream ang gamit kong frosting dyan sa aking cake na yan. So, ang secret para hindi maging runny yung ating whipped cream, kailangan tansyahin natin yung paglalagay ng liquid. Dati hindi ko pa yun alam, basta sinusunod ko na lang kung ano yung instruction na nasa packaging. Kung gusto mong maging firm, syempre, kailangan mong magbawas ng tubig. Magbawas ka ng liquid na ilalagay mo dyan sa whipped cream. So, nakikita niyo naman sa video kung gaano ka-firm yung gamit kong whipped cream. Yun nga yung secret, yung paglalagay natin ng tubig. Tsaka nakadepende rin yun sa working area natin. Kung yung working area natin ay naka-aircon tayo, syempre yung ating frosting madaling mag-set. At kung kagaya ko naman yung iba, nasa room temperature lang, syempre tatansyahin natin yung paglalagay natin ng liquid dun sa ating whipped cream. At yan na nga, naglalagay na ako ng mga dowel, yung aking straw dowel sa aking para cake. Magkaroon siya ng pundasyon, magkaroon siya ng tibay, ganyan. Kaya hard straw yung nilalagay ko. Bukod sa hard straw, mamaya may ilalagay pa ako Bali, dyan. 5 hard straw lang yung nilagay ko kasi nga sabi ko nga, may ilalagay pa ako dyan na pampatibay. And the next video, papakita ko sa inyo yung panginginig ng paglilipat o pagpapatong ng ating top tier dyan sa ating bottom cake, o diba? Nakakanginig kasi baka mamaya masanggi ko. And then yan nga yung sinasabi ko na isa pang pampatibay yung aking barbecue stick. Mahaba yung barbecue stick na yan, nasa 16 inches. And then tagos yan hanggang sa pinaka-drum cake para maging super safe yung ating cake, hindi matumba sa biyahe. And then, tapos na, ay hindi pa pala tapos yung paghihirap kasi maglalagay pa tayo ng kanyang mga design, yung mga toppers na ginawa ko. At yung kanyang konting chismis, syempre, tatapalan ko pa yan. Sa totoong buhay, parang ang dali ko lang ginawa dyan, yung pagtatapal kong yan, yung chismis na yan, pero inulit-ulit ko yan. Yan ako nagtagal. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako yung magaling talaga. And then eto, dahil nga mabigat yung aking cake topper, nilagyan ko siya ng pampatibay. Ganyan. Kasi mabigat yan, yung topper na yan. Solid kasi yan, wala yung yung styro. Nakita niyo naman nung paano ko ginawa. Pero itong kanyang bola, yan, styro. Styro na binalutan ko ng sugar paste. And then yung mga clouds, syempre solid din yan. Nilagyan ko ng stick para hindi siya yung matanggal, hindi tumulas dun sa ating cake. First birthday ni baby, kaya maglalagay ako ng 1 dun sa pinaka-side ng cake. Bali, side topper niya yan. Yung pinakatusok ng number 1 na yan, nilagay ko sa likod, idinikit ko sa likod. Bali, pinutol ko, tapos inilipat ko sa likod. And then, syempre, yung name ni baby, nilagay ko na rin. Bali, itong cake, regalo ni ma'am sa pamangkin niya. O di bang bait ni ma'am, sponsor siya ng cake ng pamangkin niya. Konting retouch na lang sa cake, maglalagay din ako dyan ng mga drudges, at syempre, nung gold flakes na konti. Syempre, yung panghuling retouch na yan, yung mga may chismis, dun ko itinapal yung mga yung mga drudges, yung mga gold flakes. At eto na nga yung final look. Kinabukasan, pagkalabas ko ng aking chiller. Yun lang. Thank you for watching.